Wala namang masama doon na gawin lahat yan. Alam nyo kung bakit nangyari lahat yan? Una, nangyari lahat yan sapagkat hindi ginawa ng gobyerno yung una nating mga sinasabi. Yung ating kayo, nalalaman nyo yung kayong mga nakasubaybay dito. Hindi nila agad ginawa yung mga bagay na yan. Halimbawa, yung pagsasara sa mga eskwela, sabi natin, di ba, gawing cluster, i-cluster nila yung pong mga yung pong suspension ng klase. Kung puro eskwela muna. At habang yon ay suspendido ang mga klase, dapat ay ang ginawa nila, pag matatapos na yung suspension, yun namang ibang sektor, halimbawa mga negosyo naman. Pero habang nakasuspend yung pong mga paaralan at kung ano-ano mang mga establishmento pa, dapat yun may activities na ginagawa ang gobyerno Di ba? Sabi nga natin, yung parang fumigation, yung disinfection ng mga facilities o yung mga lugar para masigurong malinis po yun at ligtas na puntahan ng mga tao. Hindi ko kasi nagawa kaagad yun. Inantay nila Dapat nung nakita na natin yung ginagawang hakbang ng Japanese. Yung mga Japanese kung ano yan maagap Ang katunayan ito, babalita ko sa inyo. Hindi pa nga lang kumpirmado. Pero ito ay nasa online na News, balita. Na sinasabi nila na yung naimbentong gamot para sa ibang sakit noong 2014 ng bansang Hapon, nakakagamot daw dito sa COVID-19. Katunayan, yung pong mga pinainom nitong gamot na ito, 97% ang gumaling. Mamaya, babasahin ko sa inyo yung balita. Pero tuloy tayo dito. Yun nga, ang unang pagkakamali ng gobyerno, nagyabang kaagad. Yung kayabangan ng nauna. Walaan niya yan kasi mainit dito sa Pilipinas. Ba't mo isipin yun? Hindi mo ba ang talagang pinakamabisang paraan yung prevention? Nung nakita mong naging mabilis ang pagkalat sa Japan, di ganun din dito, walang ipagkakaiba yun, sapagkat yung virus na yan, virus daw yung virus na yan, sabi ni Digong, yan hindi naman nakikita natin yan kung merong dumura dyan, naglagay ng laway dyan, nadikit yung laway niya, sipon niya riyan na merong COVID. Makikita mo ba yun? Na naiwan dun yung coronavirus, kita ba yun? Hindi mo kita yun Ang kalaban mo rito, invisible. At yan, kahit makita mo, mahawakan mo ba yan? Hindi mo mahawakan yan Kasi, sasalin sa iyo yan, pag ginawakan mo yan. Di ba? Kailangan yan, bombahin mo. Di ba? Puksain mo ng pamuksa. Ngayon, ano pa naging pagkakamali ng gobyerno? Yun, nagpatupad. Hindi pinag-aralan. Ngayon, medyo siyempre, ang daming issue ngayon, saan natin dadalhin yung mga, kung sakasakaling maging outbreak yan. Dapat anticipated mo yun Huwag mong anticipate na kahit meron kayong mga lockdown, may mga sarado lahat yan, hindi nakakalat. Paano? Katulad niya, sila Christopher De Leon na sinasabi, nagpositibo. Sino pa ba yung isa? Si Subiri. Pero yan pareho walang sintomas. Pareho walang sintomas. Pero nung magpa-test, siguro dapat magpa-testing sila ulit. Kasi baka mamaya yung ginawang testing sa kanila hindi accurate Di ba? Yun, para sa atin yun Naalala ko tuloy si Erap. Dapat meron second opinion. Si Erap noon di ba, nagpagamot. Itong ubo ko na to, hindi ko COVID ito. Ito'y dati na kasi ninigarilyo tayo
Wala pa yung COVID na yan. Lagi talaga ako inuubo at lagi ako sinisipon. Ngayon, mga kaibigan, ito si Erap, minsan nagpunta raw sa Amerika. Nagpa-check up siya sa doktor. Ngayon, pinatuwad si Erap. Tapos inubad yung pantalon. Piningir ng doktor sa puwet si Erap napasigaw si Erap, sasakit Aray! Anya. Ganun. Masakit, sabi niya gano'n. Masakit ba? Sige. Ano naman, ditinesting ng doktor. Sabi ng doktor, negative. Diba? Talaga, negative. This time, you repeat. Sabi niya gano'n. You repeat. Alin, yung sa puwet? You repeat. Kanina nasaktan ka na Ba't ulitin pa natin, sabi ng doktor. Because I need the second opinion. Mga kaibigan, di ba? Yung mga hindi muna dapat gawin, ginawa Sinabay-sabay Gusto akala nila sa pamamagitan ng pagsabay-sabay, biglain nila, sara na natin yan, ala na akala nila, malulunasan yung problema. Bakit tumataas yung bilang? Mga kaibigan. Obserbahan nyo doon sa bilang ng tatamaan nitong sa atin after na ipatupad ng gobyerno lahat. Yung kanilang mga pinatupad ngayon, mga lockdown na yan, pagsasara sa lahat. Okay lang yan sa akin okay lang yan. Kung lahat ng yan sinimulang gawin noong wala pang pumuputok. Kasi kayo saksi, isang buwan at mahigit kalahati, na gabi-gabi natin binobomba sila, na kumilos na. Ang gawin natin pattern sa pagkilos natin, yung signal, yung hudyat, para tayo kumilos, yung ginawa sa Japan. Kasi sa Japan, nabigla sila Yun ang napansin natin doon Dahil biglang dumami. Sa Italy, ganun din, biglang dumami. Kaya lahat nung ginawa sa Italy, kita ninyo, too late the hero. Bakit? Kumalat na nag-lockdown nga sila, pero hindi nila inagapan. Inantay nila na magkaroon ng outbreak. Siguro, wala silang paniwala nila, dito nang galing sa China yan, malayo-layo yung kanila. Tayo pwedeng mauna. Hindi ba? Yung pa nga isa, kaya dapat una pang pinatupad yung mga suspension sa lahat. Pero hindi namang napakatagal. Diba? Hindi magiging matagal ang pagsuspinde kung inagapan. Wala Ito pang mga nasa gobyerno, hindi sanay sa niya yung ganyang calamity. Kung tutuusin ninyo itong nangyayari ngayon, paano nila tutugunan yan? Di wala nga tayong nababalitaan Kasama naman silang mamamatay din. Yung mga doktor na sinasabi sa inyo, di ba, walang nagbo-volunteer. Tayong nababalitaan hanggang ngayon sa mga yan para tumulong sa ating mga kababayan, makipag-ugnayan, makipag-coordinate sa gobyerno. Wala wala tayong nakikitang ganyan na pagsisikap o yung initiative sa panig nitong mga manggagamot. Kasi ngayon sila kailangan natin, mga kaibigan, di ba? Ngayon, marami ang hindi makapagtatrabaho. Nung una rin, sinabi natin, kung ipatutupad yan, ang problema dyan, hindi siyempre, ikaw ang gobyerno. Yung problema, dapat alam mo solusyon lagi, o kaya pinag-iisipan mo lagi yung solusyon. Napakarami na nating mga tinalakay sa programa natin. Kung ang gobyerno lang nakinig, mga kaibigan, wala sanang gaanong magiging pangamba ang taong bayan.
wala sigurong gaanong pagkabahala sa panig ng taong bayan, mga kaibigan, na kuwan na di ba nung huling broadcast natin, sinasabi natin bakit yung mga kasino, yan ang dapat isara unang-una di ba? Lalo na dyan madalas yung mga incheck. At saka kahit yan, magkasakit ng COVID yan, magsusugal yan. Napakahirap. Yung sa batain ng tao nagsusugal, yan ang pinakamahirap Daig pa yata niyan yung nagsasyabu Mga kaibigan, pag na-addict sa sugal, mas lalong napakahirap awatin ang isang tao na nalulong sa pagsusugal kaysa sa droga. Yan ang totoo niyan hindi mabuti, hindi siya natsambahan dyan sa hindi tayo nakapunta ron para ituro siya. Kasi ilang araw pagkatapos na maibalita sa akin yan, yun na nga, nag-utos na itong gobyerno, tsaka lang nag-utos na ipasara na yung muna yung mga kasino. Tingnan niyo sa Macau. Yung Macau, napangalapit sa China. Inagapan nila ron ang prevention, mga kaibigan. Di ba? Hindi na sila nagpatumpik-tumpik. Ano ginawa nila? Voluntarily Kasi yung casino nila ron, bali, gobyerno yun kasi doon sila kumikita although mga pribadong yan, pero ang kita niya, ang gobyerno nila, kumikita dyan lang sa casino, wala naman sila ibang negosyo. Di ba? Kundi yung casino. Kaya ang ginawa, voluntarily, itong mga may-ari ng casino, operators, sinara nila. Nag-voluntary sila. Isara yung casino. Di ba, binabalita ko pa sa inyo, merong araw, nagbubukas din sila later on. Pagkatapos, yung social distancing, doon pinatupad Umpisa Umpisa pa lang yun. Di ba, kinukwento ko sa inyo yung upuan. Di ba, magkakatabihan yung nagbabarahan ganon. Nung pinatupad nila yung social distancing, may bakante sa gitna. Kaya kita nyo, may balita pa ba kayo ngayon sa Macau kumakalat pa yung virus? Hindi na isipin ninyo, ang lapit, China rin yan Ang lapit lang yan di ba dapat yan ang unang dumami, di ba? Pati Hong Kong, inagapan din ng Hong Kong mas matindi pa nga ngayon sa Hong Kong kaysa sa Macau Bakit? Maagap sila ron. At saka, yung gobyerno nila, may tiwala sila. Kampante sila sa magagawa ng gobyerno nila. Dito hindi, lalo na kung pabago-bago. Pabago-bago yung sasabihin sa na patakaran. Maguguluhan ng tao, malilito ang taong bayan. Hindi ba katulad ng nangyayari ngayon? Dapat talaga ganun. Abangan natin kung talagang may katotohanan itong abigan na ito, itong gamot na ito, mga kaibigan. Yun nga palang konsihal na binabalita ko sa inyo, nagku-quarantine. May quarantine ang pinatutupad nun pero nagpupunta pa siya ron yung official na sitio na yan dating konsihal sa Maynila. Tawag nga nila dyan, ako rin nagbansag si Bungo. Kasi mukhang Bungo payat-payat nung araw niya, mukhang pasay na. Yung matay malamlam. Pero artistahin, itsura ho niyan, may nagtanong sa akin, ano ba ho itsura niya? Napanood mo ba ako yung Lord of the Rings? May artista ka ako ron. Sino ba ron? Sabi ko si Gollum. Yun ang kamukha nun mga kaibigan kaya ako nabansa nga Bungo yan kasi noong mga panahon na yun wala pa si Gollum. Ngayon meron namang isa dahil dito sa COVID-19
inaway ng asawa niya pag uwi. Yung lalaki, inaway ng asawa niya, yung babae ang umaway pag uwi niya. Di ba, sinuspindi na mga trabaho. At ang sabi, yung trabaho nyo, gawin nyo sa bahay nyo. Di ba? O, sa bahay mo gagawin yung trabaho. Eh ngayon, umuwi itong lalaki. Eh doon pinagagawa sa bahay yung kanyang trabaho. Naggalit yung asawa niya. Alam niyo kung bakit? Ano ba trabaho ng lalaki? Eh trabaho ng lalaki, imbalsamador. Dinala yung patay doon sa bahay. Mga kaibigan. O ngayon asan ba tayo? Ha?